Ang palakang mahilig maghambog. Noong unang panahon, sa isang tahimik na sapa sa gitna ng gubat, may isang palaka na ang pangalan ay Kiko. Si Kiko ay kilala sa buong kagubatan hindi dahil sa kabutihan niya, kundi dahil sa kanyang kayabangan. Araw-araw ay nagyayabang siya sa ibang hayop. Mas mataas akong tumalon kaysa sa inyo. Ang boses ko ang pinakamalakas sa lahat. Mas magaling akong lumangoy kaysa sa isda. Isang araw, dumating sa gubat ang isang gansa na nagngangalang Gina. Tahimik lamang si Gina at hindi mahilig makipagpaligsahan. Pero dahil bago siya, pinuntahan siya agad ni Kiko. Hoy, Gina, marunong ka bang lumangoy? Gusto mong makipagpaligsahan? Tanong ni Kiko. Hindi ko kailangan makipagpaligsahan. Masaya na ako sa kakayahan ko, sagot ni Gina. Ngunit mapilit si Kiko. Tumalon siya ng mataas, kumakanta ng malakas, at lumangoy sa sapa habang sumisigaw, "Ako ang pinakamagaling." Napagod si Kiko sa kakayabang ginagawa. Hindi niya napansin na may paparating na ahas na nagtatago sa damuhan. Dahil sa ingay ni Kiko, agad siyang nakita ng ahas. Isang maingay na palaka, tamang-tama para sa tanghalian ko, wika ng ahas. Buti na lang at nakita ito ni Gina. Ginamit niya ang kanyang pakpak upang pukawin ang pansin ng ahas. Lumipad siya at iniharang ang sarili. Tumakbo ka, Kiko, sigaw ni Gina. Dahil sa tulong ni Gina, nakatakas si Kiko. Mula noon, tumahimik si Kiko. Nagtanda siya. Natutunan niyang hindi kailangan magyabang para mapansin, at mas mahalaga ang kababang loob kaysa sa pagmamayabang. Aral. Ang kayabangan ay maaaring magdala sa kapahamakan. Mas mainam ang kababang loob at pagpapakumbaba. Ang tunay na kagalingan ay hindi na kailangang ipagyabang.